Mahal na kaluluwa, ikaw ay malapit ng magsimula sa isang emosyonal na paglalakbay na maaaring magdala ng matinding damdamin at marahil ay hindi komportable, ngunit higit sa lahat, sa mas malalim na pag-unawa at pagpapalaya. Sa buong mensaheng, ito gagabayan kita sa isang kwento na marami ang makaka-relate na nagdadala ng mga aspeto ng sakit, ginhawa at sa wakas kasiyahan sa pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan. Nais kong maramdaman mong ligtas at suportado habang sinasaliksik mo ang mga damding ito at makahanap ng iyong sariling mga sagot at landas. Isipin mo, kung maaari ang isang matagal ng pagkakaibigan o pag-ibig na iniwan na biglang nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa iyo. Ang kwento na nanatiling nasa likod, kung minsan ay puno ng hindi pagkakaintindihan, ay muling lumilitaw sa isang konteksto na nagbibigay daan sa parehong pagkagalit at pagki-curiosity. Kahit gaano pa man kaabala ang marinig ang kwento na ang iyong soulmate ay nag-imbento ng isang bagay tungkol sa iyo, tulad ng pagiging isang retiradong prostitute, mahalagang kilalanin ang mga damdaming maaaring idulot ng kwentong ito. Una, naroon ang paunang pagkabigla, isang bahagyang suntok sa tiyan na nagpapabilis sa tibok ng puso at nagpapasiklab sa isipan para sa mga sagot. Paano makakagawa ng ganitong pagkakamali ang isang tao tungkol sa kung sino ka? Ang mga tanong na tulad nito ay mabilis na lumilitaw at natural na makaramdam ng pagtataksil o hindi makatarungan. Gayunpaman, matalino ring sumisid ng mas malalim sa dahilan kung bakit nabuo ang kwentong ito. Maaaring ito ay sumasalamin sa mga takot at kawalang katiyakan ng taong iyon, higit pa sa isang katotohanan tungkol sa iyo. Habang nararamdaman ang paunang sakit, payagan ang iyong sarili na maranasan ito. Ang mga luha na dumadaloy ng malaya ay mahalaga upang linisin ang kaluluwa at magbigay ng espasyo para sa bagong pag-unawa. Tingnan ang mga anghel sa iyong paligid, bumubulong ng mga salita ng ginhawa at proteksyon. Nandyan sila upang tiyakin na hindi ka nag-iisa. Sa mga mapagmahal na mata, ipinapakita nila sa iyo na kahit ang sitwasyong ito ay may mas mataas na layunin. Ang unang pagkabigla na ito ay maaaring magbigay daan sa isang mas introspektibong pagsusuri. Sino ako talaga, bukod sa mga pananaw ng iba? Ito ang punto kung saan nagsisimula kang paghiwalayin ang iyong pagkakakilanlan mula sa mga opinyon at paghuhusga ng iba. Iminumungkahi ng mga anghel na ito ay isang makapangyarihang sandali ng pagtuklas sa sarili. Sa pagpili na huwag kumabit sa mga panlabas na kwento, nagsisimula kang makalaya. At ito ay isa sa mga pinakapayak na regalo na maibibigay sa iyo ng sitwasyong ito. Kaya, bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na, "Ako ang tunay na kwento ng aking pagkatao." Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Sa proseso ng pagtuklas sa sarili, ang mga pangarap at alaala ay nagsisimulang dumaloy. Naaalala mo ang mga malalambing na sandali na ibinahagi mo sa taong ito. Ang mga sulyap ng pagkakaunawaan, ang mga madaling tawanan at ang mga lihim na bumulong sa ilalim ng mga bituin. Pinapalakas nila ang damdamin ng pagtataksil, ngunit nagsisilbi rin bilang paalala na ang pag-ibig ay naroon, totoo, sa isang pagkakataon. Mahalaga ang muling pagbisita sa mga alaala na ito, ngunit sa isang pananaw ng mausisang pagkapahiwalay, tinitingnan ang mga ito bilang mga kabanata ng isang mas malaking kwento, kung saan ikaw ang pangunahing tauhan. Habang naglalakbay ka sa isang halo ng mga damdamin, iminumungkahi ng mga anghel na oras na upang lumipat sa susunod na pahina. Nakaraos ka na sa mga hamon noon, at iyon ang humubog sa malakas at matatag na tao na ikaw ngayon. Tinitiyak nila na ang sakit na naranasan ay hindi na sayang, at na, sa huli, mas mahal mo ang iyong sarili dahil dito. Ang universo ay nagko-conspire sa pagbibigay sa iyo ng pagpapalaya at kaliwanagan. Ang susunod na ibubunyag ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang katotohanan ay lumalabas, ngunit hindi lang iyon, mayroon pang mas malalim na nangyayari. Imarahil ay napansin mo na ang ilang mga pagkakataon sa buhay ay hindi simpleng pagkakataon. Dito sa puntong ito, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Handa na ba akong tingnan ang sitwasyong ito sa ilalim ng bagong liwanag? Maaari mong maramdaman ang mga panloob na hadlang na natutunaw, tulad ng yelo sa ilalim ng araw, na nag-iiwan ng daan para sa emosyonal at espiritual na pagbabagong kailangan mo. At ngayon, mahal na kaluluwa, bago natin ipagpatuloy ang mensaheng, ito isulat sa mga komento. 88. Upang tawagin ang enerhiya ng pagbabago at ng bagong siklo. Dumating na ang tamang sandali sa iyo.
ngunit kinakailangan ang mabilis na aksyon. Ang pagbabagong ito ay maaaring maging susi upang matuklasan hindi lamang ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari, kundi pati na rin kung aling landas ang pipiliin mo mula dito. Ang sagot, tulad ng dati, ay nasa loob mo, naghihintay na matuklasan at maranasan. Habang ang ulap ng emosyon ay unti-unting nawawala, nagsisimula kang mapansin ang mas malaking larawan. Ang mga anghel, sa kanilang walang katapusang karunungan, ay nagdadala sa iyo ng isang pag-unawa. Ang kwentong nilikha ng iyong kapareha sa kaluluwa ay maaaring isang salamin ng mga takot at anino na dala-dala niya. Minsan, pinoprotektahan natin ang ating puso sa pamamagitan ng pag-project ng ating mga insecurities at hindi nalutas na takot sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit, sa pag-unawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng regalo ng empatya at pagpapatawad, kahit na ito ay isang mahirap na landas na tahakin. Isipin mo ang iyong sarili ngayon sa isang daan, sa ilalim ng isang walang katapusang asul na langit. May dala kang magaan na bagahe, tanging ang iyong mga karanasan at natutunan. Ang daan ay kumakatawan sa landas pabalik sa iyong kalooban, kung saan ang bawat hakbang ay isang salamin ng mga sinadyang pagpili at pagmamahal sa sarili. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng lahat ng ito, nagtatakda ka ng mga malusog na hangganan. Napapansin mo na sa pagprotekta sa iyong sarili, hindi ka lamang nag-aalaga sa iyong sarili, kundi pinapayagan mo ring matuto at lumago ang iba mula sa kanilang sariling kwento at pagpili. Ang iyong kaluluwa ay nakakaramdam ng gaan. Sa sandaling ito ng paglalakbay, nagiging mahalaga ang pagninilay-nilay sa kung ano talaga ang pinahahalagahan mo sa buhay. Ano ang tunay mong nais para sa iyong sariling kwento? Ang mga anghel ay hinihimok kang lumikha ng iyong sariling mga kwento kung saan ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga imbentong salita o paghuhusga ng iba. Sa halip, nakatuon ka sa mga aksyon, sa pamumuhay ng isang buhay na puno ng katotohanan at integridad. Sa kaibuturan, may pag-unawa na hindi ka tinutukoy ng mga label o stigma, kundi ng kung sino ang pinipili mong maging sa bawat araw. Sa pamamagitan ng angelical na karunungan, natutuklasan mo na may mahalagang aral dito. Ang pagtanggap na hindi natin kailanman makokontrol ang pananaw ng iba sa atin, ngunit palagi tayong makakapili ng ating sariling pananaw sa mundo. Isang napakalaking kapangyarihan ang kilalanin na ang sakit ay pansamantala at marahil dumating na ang oras upang pakawalan ang mga emosyonal na pagkakabuhol na nagbigkis sa iyo ng matagal na panahon. Ang mga anghel ay bumubulong na ang pagpapatawad ang susi. Hindi upang maniwala sa kwento o bigyang katwiran ito, kundi upang palayain ang iyong sariling puso mula sa isang pasanin na hindi kailanman niyo. Ngayon, mahal na kaluluwa, oras na upang gumawa ng isa pang hakbang. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. At, nang may tapang, ibahagi ang iyong mga karanasan, sapagkat maaari silang magbigay inspirasyon sa iba upang mahanap ang kanilang sariling katotohanan. Nagpapatuloy ang mensahe. Habang ikaw ay sumusulong, isang bagong pakiramdam ang nagsisimulang lumitaw, kasiyahan, sa kalayaan na natagpuan sa paglayo mula sa pangangailangan ng panlabas na pagpapatunay. Nakikita mong nangumingiti ka na, namumuhay ng may pagiging totoo. Ang kasiyahan ng hindi na pagiging bilanggo ng opinyon ng iba ay nakakapagpalaya. Ito ang rurok ng paglalakbay. Tumingin ka sa salamin at nakikita ang isang tao na hindi na kailangang dalhin ang bigat ng mga paghuhusga ng iba, kundi nagliliwanag ng lakas mula sa isang landas ng pagtuklas sa sarili. Sa sandaling ito ng pagbabago, nagsisimulang ipakita ng buhay ang mga bagong oportunidad na dati ay naharang ng mga takot at insecurities. Ang mga tao na tunay na pinahahalagahan ang iyong kakanyahan ay nagsisimulang pumasok sa iyong buhay. Ang mga bagong koneksyon na ito ay tapat, nakabatay sa mga pundasyon ng paggalang sa isa't isa, at hindi sa mga mito o kasinungalingan. Natutuklasan mong ang pagbabahagi ng iyong tunay na katotohanan ay umaakit sa mga taong talagang mahalaga. Tungkol sa iyong kapareha sa kaluluwa na nag-imbento ng kwento, ang mga anghel ay bumubulong na siya rin ay nasa isang paglalakbay. Marahil hindi pa niya alam, ngunit sa kalaunan,
matutuklasan din niya ang kanyang sariling mga katotohanan, tulad ng natagpuan mo ang iyo. Unawain na tayong lahat ay konektado kahit na sa ating mga imperfeksyon. Ang pagkilala na ito ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng mga kasinungalingan, kundi pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay naghahanap ng mas mataas na layunin, kahit na ang mga, tulad ng ginawa, ay nagdudulot sa atin ng hindi kinakailangang sakit. Ngayon, maaari mo nang matagpuan ang kapayapaan sa pagtanggap ng iyong hindi matitinag na katotohanan. Ang sitwasyong ito ay maaaring mukhang isang bagyo, ngunit dito, natagpuan mo ang iyong kakayahang magpatuloy at magningning. Naway ito ay maging isang patuloy na paalala ng iyong lakas at katatagan kung saan sapat na ang tumingin sa iyong sarili upang makita ang kagandahan ng kung sino ka talaga at ng kapalaran na nais mong likhain. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, "Ako ay liwanag sa gitna ng kadiliman." Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, ngayon na tinahak mo ang makitid na daan na ito, mayroong isang bagay sa loob mo na nagbago magpakailanman. Habang nagmumuni-muni ka sa daang tinahak at sa hamon ng pagtagumpayan ng isang hindi makatarungang kwento na ipinataw ng ibang tao, may isang buntong hininga ng ginhawa. Napagtanto mo na, sa kabila ng sakit at pagdurusa, ang liwanag sa dulo ng tunel na ito ay hindi lamang nagbigay liwanag sa iyong landas, kundi pinatibay din ang iyong kakanyahan. Ang buhay, sa kanyang walang katapusang komplikado, ay may tendensyang magturo sa atin sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Kapag ang bagyo ay sa wakas ay lumipas, nagsisimula kang mapagtanto na ang langit ay mas asul kaysa sa iyong naaalala. Ang iyong puso, na dati ay nakakaramdam ng bigat mula sa maling mga konsepto at malupit na mga salita, ngayon ay naglalabas ng tunay na pasasalamat sa pagkatutong magtiwala sa isang mas mataas na bagay, sa intuwisyon at sa tunay na pag-ibig na dala ng bawat isa sa atin. Habang naglalakad ka, nararamdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nakaraan. Naalala mo ang mga umaga ng tagsibol kung saan ang araw ay humahaplos sa iyong mukha at ang mundo ay tila isang lugar na puno ng mga bulaklak na naglalabas ng tamis na hindi na maaring balewalain. Kasabay nito, napagtanto mong sa isang paraan ang pag-ibig ay nananatili. Hindi ang pag-ibig na pinahihirapan ng mga takot at hindi pagkakaintindihan, kundi ang pag-ibig na nag-uugnay sa atin at nagpapanatili sa atin na matatag sa mga sandaling higit na kailangan natin ito. Nagmumuni-muni ka sa mga pagpipilian na iyong ginawa at sa mga taong pinayagan mong pumasok sa iyong buhay. Nakikita mo kung gaano ka natuto sa pagpili ng magpatawad. Hindi kinakailangang tanggapin ang mga aksyon ng mga nagpasakit sa iyo, kundi upang palayain ang iyong sarili mula sa emosyonal na pagkakakulong na dulot nito. Ang pagpapalaya na ito ay hindi naging simple o automatiko, kundi isang personal at makapangyarihang proseso na nagdala ng kaliwanagan at pag-unawa sa iyong espiritu. Ang mga anghel, palaging naroroon sa iyong paglalakbay, ay nais ngayong ipakita sa iyo ang mga bagong abot tanaw. Nasa isang punto ka kung saan maaari mong tingnan ang hinaharap na may bagong pag-asa. Ang bagong natuklasang kaliwanagan ay isang liwanag na sisikat ng maliwanag sa lahat ng iyong desisyon mula rito. Ang iyong tiwala sa iyong sarili, kasama ang matamis na pag-unawa sa iyong sariling halaga, ay tumibay at namulaklak patungo sa mga bagong posibilidad na dati ay tila hindi maaabot. Ang iyong natagpuan sa panahon ng bagyong ito ay higit pa sa isang simpleng kwentong imbento. Natuklasan mo na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon upang matuklasan kung sino ka talaga at kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga pag-iisip ng kasiyahan at katuwang ay nagiging mas naroroon. Naunawaan mo ang iyong sariling papel sa komplikadong sa pantahanang buhay na nauunawaan na ang sakit ay nagpapahalaga sa kasiyahan. Mula sa bagong pananaw na ito, ang iyong sensibilidad sa mundo sa paligid mo ay nagbabago rin. Nasasaksihan mo ang ibang tao na kosmikong nakaugnay sa iyo. Tayong lahat ay nagtatangkang pangalagaan at patatagin sila sa mga sandali ng kasiyahan at koneksyon. Minsan kinakailangan ng isang masakit na pagbabago upang tunay na huminto at makita ng malinaw ang mga ugnayang mahalaga. Yakapin ang bagong pananaw na ito
Pinapayagan mo rin ang iyong sarili na kilalanin ang kagandahan sa paglalakbay ng iba. Para itong paghangang sa pamumulaklak ng isang bulaklak. Nangangailangan ito ng oras, pagmamahal at pasensya, ngunit kapag ang bulaklak ay bumukas, ipinapakita nito ang lahat ng kanyang kaluwalhatian. Ikaw, mahal na kaluluwa, ay isa sa mga bulaklak na iyon. Ang aking ibubunyag sa iyo ngayon ay maaring magbago ng lahat. Ang mga pagkakataon na dati ay tila lampas sa iyong abot ay nagsisimulang lumawak sa iyong harapan. Ngunit hindi lang iyon, mayroong mas malalim na nangyayari. Ang iyong kwento ay magiging inspirasyon at isang buhay na halimbawa ng pagtagumpay para sa mga daraan sa iyong landas. Nagiging ilaw ka ng pag-asa at pagbabago, isang buhay na paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob at ang mga kwentong sinasabi natin sa ating sarili ay may napakalaking kapangyarihan sa ating realidad. Ang bagong kabanatang ito, na iyong sinisimulan ngayon, ay puno ng walang katapusang posibilidad. Ang mga anghel ay hinihimok kang ipagpatuloy ang paglalakbay na may bagong tiwala na anuman ang mangyari, kaya mong harapin ang anumang bagyo at sa pag-akyat mula sa kabilang panig, palaging magiging mas malakas at mas maliwanag. Habang naghahanda ka para sa yugtong ito ng pagbubukas, samantalahin ang bawat pagkakataon upang ibahagi ang iyong katotohanan, upang magturo gamit ang iyong karanasan at upang anyayahan ang ibang mga kaluluwa na tahakin ang kanilang sariling landas ng pagtuklas. Mahal na kaluluwa, sa pagtatapos ng mensaheng ito, tandaan mo na ikaw ay natatangi, minamahal at sa esensya ay makapangyarihan sa iyong paglalakbay ng sariling pagtuklas at pagbabago. Bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang piliin ang katotohanan sa halip na katang-isip, ang pag-ibig sa halip na takot, at ang kalayaan sa halip na limitasyon. Kung ang mensaheng ito ay umantig ng malalim sa iyong puso, ibahagi ito. I-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nilalaman na nagbibigay inspirasyon at nagpapataas ng iyong espiritu. Salamat sa pagiging narito at sa pagtitiwala ng iyong puso sa paglalakbay na ito. Magkikita tayo sa susunod na espiritual na pakikipagsapalaran. Mahal na kaluluwa, habang nagpapatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng pagbabago, mahalaga na patuloy nating tuklasin ang mga layer ng ating sariling kakanyahan. Tulad ng isang buto na kailangang makahanap ng masaganang lupa, upang umusbong, ang iyong espiritu ay nasa punto ng pag-usbong, handa nang tuklasin at yakapin ang mga kababalaghan na inaalok pa ng buhay. Ang daan na iyong tinatahak ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpay, kundi tungkol sa paggising ng isang bagong kamalayan kung saan maaari mong muling ikonekta ang iyong sarili sa iyong sariling katotohanan at matagpuan ang tunay na kapayapaan. Isipin mo ngayon ang lugar na iyon sa loob mo, kung saan ikaw ay lubos na ligtas, isang espasyo ng katahimikan, kung saan maaari mong marinig ang banayad na tinig ng mga anghel na nag-aalok ng gabay at suporta. Sa santuaryo ng iyong kalooban, nagagawa mong patahimikin ang panlabas na ingay at itanong sa iyong sarili, ano ang talagang nagdudulot sa akin ng kagalakan? Sa sandaling ito ng pagninilay, napagtatanto mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pag-angkop sa mga kwento ng iba, kundi sa paglikha ng sariling kwento, kung saan ang pagmamahal sa sarili ang sentro ng lahat. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Sa pagputol ng mga hindi nakikitang tanikala, na nagbihag sa iyo sa mga panlabas na paghuhusga, binubuksan mo ang kakayahang maranasan ang tunay na emosyonal na kalayaan. Ang banal na spark sa loob mo ay nagbibigay liwanag sa daan na nagpapakita na bawat hamon na nalampasan ay hindi nasayang, kundi isang pagkakataon upang bumuo ng isang mas malakas at mahabaging sarili. Sa bagong kaliwanagan na ito, ang bawat araw ay lumilitaw bilang isang puting pahina, puno ng mga pagkakataon upang muling ipanganak. Ang mga posibilidad ay walang hanggan at ikaw ang tagalikha ng lawak na ito. Tulad ng isang artista, nagsisimula kang pintahan ang iyong buhay gamit ang mga kulay ng tapang, malasakit at pag-ibig. Ang bawat pagpili ay nagsisimulang sumasalamin sa iyong tunay na kakanyahan, walang maskara, ngunit pinayaman ng mga aral mula sa nakaraan. O, mayroong isang muling pagsilang sa iyong espiritu. Isang nakakapagpasiglang enerhiya na pumapasok sa iyong pagkatao na nagpapaalala sa iyo na ang lahat ay nangyayari para sa isang mas mataas na dahilan, madalas na lampas sa ating agarang pag-unawa. Ang mga anghel ay nagmamasid na may pasasalamat at malasakit habang ikaw ay muling bumangon mula sa lupa ng mga pagsubok,
handang lumawak patungo sa mga abot-tanaw na hindi pa kilala. Ang kasiyahan ay ngayon punong-puno sa iyo ng katiyakan na sa kabila ng mga bagyong naranasan sa nakaraan, ang iyong estruktura ay mas matatag kaysa sa iyong inaasahan. Ang mga ugat ng iyong kaluluwa ay nakatagpo ng mayamang lupa kung saan maaari itong lumago at lumakas. Napagtatanto mo na kahit ang pinakamalupit na bagyo ay kinakailangan upang pakainin ang bagong pag-iral na ito. Ito ang ginhawa ng pagtuklas ng layunin at kahulugan sa mga pagsubok na iyong hinarap. Marahil napansin mo na mula nang simulan mo ang paglalakbay na ito ng sariling pagtuklas, ang iba ay nagsimulang lumapit sa iyo na may mga bagong pananaw at ideya. Ang iyong pagbabago ay hindi lamang nagbago ng iyong individual na pananaw, kundi pati na rin ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga panginginig ng pag-ibig at katotohanan na iyong pinapalabas ngayon ay umaakit ng mga bagong koneksyon na naka-align sa iyong spiritual na paglalakbay. Maaari mong itanong sa iyong sarili, ano ang susunod? Alamin na ang mga anghel ay nag-aalok sa iyo ng isang simpleng ngunit makapangyarihang sagot. Patuloy na magmahal. Mahalin ang iyong sarili para sa bawat maliit na hakbang, bawat tamang pagpili o kahit maling desisyon. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang ang pasaporte sa kaligayahan, kundi ang kompas na palaging nagtuturo sa tunay na hilaga ng iyong kaluluwa. Bago ka magpatuloy, mahal na kaluluwa, tandaan na kung hindi ka pa nakasali sa channel, ito ay isang pagkakataon upang kumonekta sa iba pang mga kwento at mapagkukunan na maaaring magpayaman sa iyong paglalakbay. Sa iyong suporta, maaari tayong magpatuloy na magbigay ng mga sandali ng pagninilay at espiritual na paglago sa marami. Habang ikaw ay sumusulong, alamin na ang iyong kwento, natatangi at hindi nagbabago, ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon sa iba upang matagpuan ang kanilang sariling lakas at katatagan. Ang bawat patotoo ng tagumpay, tulad ng sayo, ay umuugong sa mga puso ng mga naghahanap pa ng mga sagot. Ang nais ng mga anghel para sa iyo ay malinaw. Patuloy na magpatuloy sa liwanag ng katotohanan at pag-ibig, palaging maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili na nagbibigay inspirasyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong kwento ay patuloy na umuunlad, puno ng mga bagong kabanata at karanasan na tanging ikaw lamang ang makakaranas sa buong kabuuan nito. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyong puso, ibahagi ang iyong mga pagninilay. Ang iyong kwento ay maaaring maging ang tulak na kailangan ng ibang kaluluwa upang lumabas mula sa kokon at lumipad patungo sa kalayaan. Salamat sa pagbabahagi ng espiritual na paglalakbay na ito at sa pagpapahintulot sa liwanag na magbigay liwanag sa daan para sa marami pang iba. Magkikita tayo sa mga bagong kwento ng pag-ibig at katotohanan. Mahal na kaluluwa, habang mas lalo tayong lumalalim sa karagatan ng pag-unawa at personal na muling pagtatayo, nais kong huminga ka ng malalim at maramdaman ang panginginig ng bagong enerhiya na kasama mo. Ito ay nagdadala ng hininga ng mga bagong simula, tulad ng banayad na hangin na humahampas sa mga natitirang bakas ng nakaraan na nagpapahintulot sa pag-asa na mamulaklak sa iyong puso. Ngayon, bawat sandali ng iyong buhay ay nagkakaroon ng bagong kahulugan na puno ng karunungang nakuha sa pagsisikap at isang pananaw na puno ng mga posibilidad. Nakatayo ka sa hangganan sa pagitan ng luma at bago, sa pagitan ng nakaraan na hindi na naglalarawan sa iyo at ng hinaharap na unti-unting bumubukas sa mga direksyong hindi mo kailanman naisip. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Habang naglalakad ka sa tulay na ito, hindi lamang ito isang transisyon, kundi isang pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakawala ng mga bagay na hindi na nakakatulong, kundi sa pagtanggap ng pinakamainam sa iyo. Sa pagkilala sa mga hakbang na iyong ginawa hanggang ngayon, napagtanto mo na, kahit sa pinakamalalim na mga balon ng sakit at hindi pagkakaintindihan, nakatagpo ka ng mga perlas ng katotohanan. Sila ay naging mga pundasyon kung saan mo itinayo ang isang bagong pag-unawa sa kung sino ka talaga. Mayroong isang hindi maipaliwanag na kagandahan sa muling pagtatayo, sa pagsasanib ng mga perlas na ito sa isang alahas na ganap na iyo na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng pagiging tunay. Ang mga koneksyon ng nakaraan, ang mga sugat na naging mga aral, ay nagbibigay daan sa mga bagong relasyon, matamis at tapat. Ang mga tao na umaayon sa iyong bagong estado ng pagkatao ay nagsisimulang pumasok sa iyong buhay na nagdadala ng sariwang pananaw na nakaayon sa iyong layunin.
Nararamdaman mo ang isang tunay na kagalakan sa pag-unawa na ang universo ay tumutugon sa mataas na panginginig na ngayon ay umaabot mula sa iyo. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na pagbabago. Sa katunayan, ang lahat ng matibay na pagbabago ay nagsimula sa loob mo. Sa tahimik na espasyo kung saan nananahan ang esensya ng iyong katotohanan, natagpuan mo ang pag-ibig at pagtanggap na hinanap mo sa labas. At ito ang pinakamahalagang kayamanan na maaaring matuklasan ng sinumang kaluluwa, ang kakayahang umibig at maging pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo. O, ikaw ngayon ay nasa isang punto ng panloob na kapayapaan, kung saan ang ginhawa ng pagtagumpayan sa mga hidwaan ay hindi lamang nakasalalay sa kawalan ng sakit, kundi sa presensya ng kasiyahan ng kaluluwa. Ang pagtingin sa loob at makita hindi lamang ang mga peklat, kundi pati na rin ang kagandahan na isinilang mula sa mga ito ay nagiging isang walang katapusang pinagkukunan ng kasiyahan at pasasalamat. Pinapaalala sa iyo ng mga anghel, mahal, na kaluluwa, na alagaan at protektahan ang bagong natuklasang kapayapaang ito. Sa harap ng mga pagdududa na maaaring lumitaw, humanap ng kanlungan sa kaalaman na ang iyong paglalakbay ay hindi lamang nagdala ng pag-unawa, kundi isang lakas na, kakaunti lamang ang may kakayahang maabot. Ang tapang na iyong ipinakita hanggang ngayon ay patunay na kaya mong harapin ang anumang pagsubok na may tiwala na palagi kang lalabas na mas maliwanag sa kabilang panig. Ngayon, ikaw na may pusong puno ng pasasalamat ay maaaring isara ang mga pintuan na pag-aari ng nakaraan, hindi sa pagdaramdam, kundi sa isang ngiti ng pagtanggap. Sila ay bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi nila tinutukoy ang kung ano ang darating. Bawat bukang liwayway na minarkahan ng iyong bagong presensya ay nagdadala ng malinaw na mga pagkakataon para sa paglago at kagalakan na hindi mo kailanman inisip na posible. At, oo, patuloy mong tatahakin ang landas na ito ng liwanag at katotohanan na may mga hakbang na tiyak at di mapipigilang espiritu. Ang iyong metamorphosis ay isang buhay na halimbawa ng kakanyahan ng espiritu ng tao, tulad ng isang ilaw na, kahit sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo, ay patuloy na kumikislap ng mas maliwanag. Mahal na kaluluwa, habang tinatapos natin ang mensaheng ito mula sa mga anghel, iiwanan kita sa pagninilay na ito. Ang iyong kapangyarihan ay nakasalalay sa malay na pagpili na umibig, lumago, at kumislap anuman ang mga panlabas na kalagayan. Ito ang pamana na iyong iiwan para sa iyong sarili at para sa mga may swerte na makatagpo sa iyong landas. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpabuhos ng kahit anong paraan sa iyong puso, isulat sa mga komento, ang aking espiritu ay muling isisilang sa pag-ibig at katotohanan. Ibahagi ang iyong mga karanasan at hayaan ang iyong kwento na maging isang sinag ng liwanag para sa iba. I-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nilalaman na nagpapataas ng espiritu at nagpapakain sa kaluluwa. Maraming salamat sa paglalakad natin ng magkasama sa pagbabagong ito. Magkikita tayo sa susunod na mensahe ng inspirasyon. Mahal na Alma, sa muling pagkuha ng malawak na tanawin sa loob kung saan ang pagbabago ay nakatagpo ng masaganang lupa, mayroon tayong pagkakataon na mas palalimin ang ating paglusong sa esensya ng kaluluwa. Dito, kung saan ang sakit ay nagbigay daan sa pag-usbong ng pag-ibig at pag-unawa, ang iyong kaluluwa ay naghahanda upang sumipsip ng mga banayad at makapangyarihang nuansa ng kasalukuyang espiritual na paglalakbay. Bawat hakbang pasulong ay kumakatawan sa higit pa sa isang pag-unlad. Ito ay isang pagdiriwang ng natagpuan at pinangalaga ang lakas sa loob sa kahabaan ng landas na ito. Unawain ang kahalagahan ng mga basag na salamin ng nakaraan, ang mga iyon kung saan ikaw ay nakatingin ng may takot sa loob ng mahabang panahon na nagre-reflekta ng isang sarili na isang ilusyon. Ang mga piraso ng salamin na iyon ay naroon pa rin, ngunit ngayon, wala na silang kapangyarihan sa iyo. Sa halip, ginagamit mo ang mga ito bilang mga saksi ng paglago at mga aral na nagbigay daan sa iyong tunay na liwanag na muling sumikat. Habang patuloy kang naglalakad, magkakaroon ng mga sandali ng pagninilay kung saan ang mga lumang tanawin sa isip ay lilitaw upang subukin ka, upang tanungin ang iyong bagong pagkakakilanlan. Sa mga pahingang ito, kapag ang nakaraan ay tila muling bumabalik, dito mo ginagamit ang iyong kapangyarihan ng pagpili, pinipiling tumuon sa kasalukuyan, puno at nabago. Ito ay hindi na ang parehong landas na iyong tinahak noon, kundi isang bagong lupa
pinayaman ng karunungan na tanging ang oras lamang ang makapagbibigay. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, hindi na bumubulong ng mga salita ng aliw, kundi nagdiriwang sa galak ng muling pagsilang ng iyong kaluluwa. Sinasabihan ka rin nila na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa tuktok ng bundok ng mga tagumpay, kundi sa tahimik at patuloy na kapayapaan ng pamumuhay na nakaayon sa kung sino ka talaga. Ito ang lihim ng kasiyahan, ang pagtanggap sa sariling espiritu, sa lahat ng kanyang komplikadong mga layer at kagandahan. Habang gumagalaw ka sa bagong lupaing ito ng nakabuhaying buhay, ang universo, sa kanyang walang hanggan at mapagbigay, na kalikasan ay tumutugon sa iyong panloob na pagbabago sa isang dakilang paraan. Ang mga bagong pagkakataon ay lumilitaw, bukas at masigla tulad ng pagsikat ng araw ng bagong araw, na humihiling na tuklasin ng may sigla at pagnanasa. Ito ay ang tawag sa pakikipagsapalaran ng buhay, na nakabalot sa katiyakan na, anuman ang mga kaganapang mangyari, dala mo ang lahat ng kinakailangang kagamitan upang harapin ang mga ito. Maaaring sa iyong pag-usad, makatagpo ka ng mga kaluluwa na sumasalamin sa iyong mga nakaraang enerhiya, tandaan na ang bawat individual ay may mga laban na hindi mo alam. Ang iyong karanasan, kapwa ng sakit at tagumpay, ay ngayon may kapangyarihang gabayan. Ang iba sa mga sandaling sila ay desperadong naghahanap ng ilaw sa gitna ng bagyo. Ang iyong kwento ay hindi lamang personal, kundi nagiging isang pinagsamang paglalakbay, isang salaysay na may kakayahang magbigay inspirasyon at tumulong sa mga nararamdamang nawawala. Ang pag-iisa sa pag-iral na dati ay tila walang hanggan ay hindi na bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Sa paghawak nito sa mga pangunawa, ito ay naging isang makapangyarihang koneksyon sa mundo sa paligid, isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng mga kaakit-akit na ibabaw ng universo. Oo, bawat bulaklak na pinipili mong pagmasdan, bawat paglubog ng araw na hinahangaan mo, ay puno ng damdaming ito ng pagkakaisa at pag-aari. Maaari mong itanong, ano pa ang maaari kong tuklasin ngayon? At ang mga anghel, palaging handang gabayan ka, ay tumutugon ng may kalinawan. May walang katapusang posibilidad kapag ang pagmamahal sa sarili at pagtanggap ay naging mga haligi ng iyong buhay. Bawat araw ay isang puting canvas kung saan mayroon kang kalayaan na ipinta gamit ang mga makulay na pintura ng iyong pinakamalalim na mga pangarap. Sa iyong pamamaalam sa kasalukuyang sandali at pagtingin sa hinaharap na may pananabik, magtiwala na ang kasiyahang natagpuan sa iyong paglalakbay hanggang ngayon ay isang sulyap lamang ng mga darating. Hayaan mong ang damdaming ito ng kasiyahan at kabuuan ang maging puwersang magdadala sa iyo pasulong hanggang sa susunod na paggising ng iyong kaluluwa. Kung ang mensaheng ito ay umantig ng malalim sa iyo at sa iyong buhay, isulat sa mga komento. Ang aking mga hakbang ay nagmamarka sa lupa ng pagbabago. Ibahagi ang iyong kwento, sapagkat maaari itong maging sinulid na hinahanap ng iba upang habiin ang kanilang sariling tapiserya ng sariling pagtuklas at tunay na pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nilalaman na nagpapakain sa espiritu at nagbibigay inspirasyon sa paglalakbay. Salamat sa iyong presensya at sa pagbabahagi ng pagbabagong ito sa amin. Magkikita tayo muli sa isa pang kapanapanabik na mensahe ng espiritual na ebolusyon. Mahal na kaluluwa, sa paglitaw sa puntong ito ng tuktok ng espiritual na paglalakbay, mahalagang kilalanin ang kosmos na nananahan sa loob mo. Huminga ng malalim at payagan ang iyong sarili na masilayan ang kalawakan at kagandahan na, minsang natutulog, ngayon ay lumalawak sa buong kulay at anyo. Sa bawat tibok ng iyong puso, ang sinfonya ng universo ay umaawit, umaayon sa iyong nabagong esensya kiram. Ang mga salita ng pagtatapos ng mensaheng ito ay hindi isang pamamaalam, kundi isang hanggang sa muli na puno ng mga pangako ng patuloy na pagbabago. Ang buhay sa kanyang grandiosong koreografiya ay patuloy na umuusad tulad ng isang mistikal na sayaw, kung saan hindi ka na isang hindi aktibong kalahok, kundi ang koreograpo, mananayaw, at musikero sa parehong pagkakataon. Sa bawat galaw, nagsusulat ka ng mga bagong pahina ng isang kwento na malapit na nakahanay sa iyong layunin at pinakamalalim na katotohanan. Ngayon, mahal na kaluluwa, sa kabila ng nakikitang abot-tanaw, natutuklasan mong ang iyong buhay ay binubuo ng mga siklo at na ang mga nakaraang karanasan, gaano man kahirap, ay mga instrumento na humuhubog sa iyong personal at espiritual na pag-unlad.
Ito ang sandali upang magtahi ng pasasalamat sa bawat hibla ng tapiserya ng iyong buhay, na alam na ang bawat hirap na hinarap hanggang dito ay nagdala ng mga mahahalagang aral at mahahalagang regalo ng karunungan. Payagan ang iyong sarili na pagmunihan ang mga hinaharap na nilikha na lilitaw mula sa entablado ng pagbabagong ito. Ano ang nais mong ipakita mula sa kabuuang nararamdaman mo? Ang mga posibilidad, bagaman halos walang hanggan, ay mga pagkakataon din upang ipahayag ang iyong tunay na esensya, isang di mapipigilang espiritu na hinubog sa mga baga ng karanasan at muling pinasiklab ng pag-ibig. Ang mga anghel, mga patuloy na saksi ng iyong landas, ay nagdiriwang sa bawat bagong hakbang na iyong ginagawa, nasasangkot sa purong kagalakan ng iyong pagbabago. Nais nilang malaman mo na hindi ka kailanman nag-iisa, na ang iyong paglalakbay ay umaabot sa mga kaharian at dimensyon, humahaplos sa mga buhay na lampas sa imahinasyong tao. Sa bawat bukang liwayway, ikaw ay humihikbi hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa walang katapusang daloy ng buhay na dumadaloy sa lahat ng kaluluwa na humahaplos dito. Maaaring may mga sandali na magdududa ka sa lalim ng pag-ibig na nararamdaman mo para sa iyong sarili. Sa mga pagkakataong ito, alalahanin na ang pag-ibig ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na proseso. Ito ay dumadaloy, umaangkop, at hindi kailanman static. Tulad ng isang ilog, maaari itong makatagpo ng mga hadlang, ngunit palaging makakahanap ng daan sa paligid upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay na sumasalamin sa iyong dedikasyon sa proseso ng pagiging pag-ibig. Sa panahong ito ng huling pagninilay, maaari mong tingnan ang hinaharap na may halo ng kapayapaan at pananabik. May mga kayamanan pang dapat matuklasan at mga karunungan pang dapat ilantad. Ang susunod na ibubunyag ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang landas na pinipili mo ngayon ay, sa wakas, ang iyong itinayo gamit ang iyong sariling mapagmahal at sinadyang mga kamay. Habang pinagninilayan mo ang mga malalim na katotohanan ito, ang kapayapaan ay nangingibabaw. Lumampas ka sa mga ibabaw at nahawakan ang puso ng kung sino ka talaga. Ang kasiyahan ng pakiramdam na buo sa pagiging ikaw ay umaapaw, nagliliwanag at nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng iyong buhay, sa tunay na liwanag ng pagiging totoo. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyong kalooban at iyong landas, ipahayag ang iyong pagkilala sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga komento. Ako ay isang ilaw ng pagbabago at pag-ibig. Sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan, pinalawak mo ang abot ng mensaheng ito na nagbibigay daan sa iba pang mga kaluluwa na makahanap ng pag-asa at lakas upang tahakin ang kanilang sariling mga landas ng pagtuklas sa sarili. Nakaukit sa bawat isa sa iyong mga karanasan ang pangako na umibig, mangarap at patuloy na magbago. I-like ang mensaheng ito kung ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga nilalaman na nagpapataas ng kaluluwa at nagpapalusog sa espiritu. Salamat sa pagbabahagi sa amin ng iyong kamangha-manghang paglalakbay hanggang dito. Isang bagong araw ang dumarating, isang bagong ikaw, handang sumisid sa napakaraming posibilidad na inaalok ng buhay. Magkikita tayo sa susunod na nakabibighaning mensahe ng inspirasyon at espiritual na pagunlad.